something that's the word that will bless your heart. I'll bring you more than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the waitings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. We will end this word. King of endless world, no one could express how much you deserve. The one weekend poor, all I have is yours, every single breath. King, word more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search me as the God. You search much deeper within, through the waitings of fear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made.
This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. So those are worship songs, Lord. We pray na ang bawat isa po kami po na iyong batat po yung Lord God. Wala nga ang tuwing, lahat ay energetic, Lord God, this time. We declare that we pray to worship you, Panginoon, sa oras po na. We ask, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Mga tayo mga kapatid, praise God, no? At tuloy-tuloy tayo sa ating mga dapat next Sunday pa ito eh. Kaso yun nga, hindi magandang panahon, kaya ngayon na lang. So, next Sunday, class distribution. Hopefully, araw na po ang matas. Amen? So, before we share our testimonies, our answered prayer, tawagin ko muna po yung ating pastor no, to encourage us po na may mga sasabihin. Okay. Okay, wala po ako ng dito, di ba? Biglaan po kasi yun. At napakaganda naman po ng naging resulta. Kasi parang sa sumili yata po kami po magkakagay po kasama namin. Kaya yan po, ilan lang po yung nakating dahil na Manila. Kaya po ay pwersa po ng GIL, Jesus is Lord. Very supportive po sila. Kahit na po hindi po sila yung talagang head ng gawain ay nag-support talaga sila. Mula po sa praise and worship, lahat ng gamit, lahat ng everything, tinulay po nila. At meron din po bahagi si Pastor Moreno siya yung parang lead ng parang panumpa na ang panumpa po ay maganda po din ako bilang pananampalataya ni Kristo ay titindig ako ng matibay para sa Israel. Ito po yung laman ng panumpa. Very successful naman. At ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa ating pong panalangin, bago po yung panalangin ay siguro lahat ng majority sa atin nakakaparoon ng mga video mula sa YouTube, no? Yung kung na-get ninyo o nakita ninyo disclose sa YouTube ninyo yung tungkol po sa nangyayari sa Iran. Yun po. Kaya wala napakalakas po nilang dumami ngayon. Million na po sila eh. More than 2 million na po ang mga mananampalataya ni Jesus. No? Ang nangyayari, pagka sila po ay meron pong lockdown ng military under Ayatollah. Kasi sila po yung evil, wicked regime talaga ng Iran. Ang nangyayari po ay
sila. Imbis na umunti, dumadami kasi nga, ang alam ng mundo, at least 4 hanggang 5 na tao sa isang prayer meeting. 4 hanggang 5 tao ang isang, good for one family. Kung ang isang pamilya ay 3 ang anak, kompleto pa ang nanay at tatay, at least 5 sila. So, nangyayari po nung imbis na isang grupo lang ng prayer meeting, nagiging 10, 20, 30, kasi nga, i-scatter ng mga Iranian police. Ngayon, ang lesson dito? Ang lesson dito, despite na may mga death threats sa kanila, lahat sila dumadami. Hindi po sila, mga kapatid, wala ko sa kanila yung bahaka. Wala sa kanila yung bomba-bomba. Ang tinitingnan nila lagi doon, ang Diyos ay nagpakita sa kanila sa dream. At kinakusap sila ng Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matatakot, manindigan kayo, ako ang kasama ninyo. Habang kayo dito, hanggang dulo, doon kayo iwanan. So, kita nila na sa kanilang mga vision ay isang matagkad daw na lalaki, na nakaputi, nagliliwanag ang pa, tapos ang kanyang mga pamayabi mga dugo. Wala naman po gano'n. Si Muhammad, hindi naman gano'n eh. Hindi naman nagbigay ng buhay ko sa alang-alang sa tao. Hindi, si Jesus lang. At pag nakikita nila yung paan ng tao na yun, sinasabi nila, may mga dugo, yung mga pakas ng dugo. Sino yun? Si Jesus. Kaya magmula na sila pinakapunagin, kahit sila po ay mga Islam, mga Muslim, sila pinakapunagin ng Christianity. So, about family po, paano lumalabas na si tatay ang naging pastor at sinanay po ang assistant at yung 3 anak, sila po yung sumusuport sa prayer. So, ang nag-umpisa mula niya, puro prayer po. At kapag yun yung isang grupo na yun ay binulo na naman po yun, dadami na naman yun. Kaya po, billions na po sila. So, I want to encourage everyone of you na nandito po tayo sa isang bansa na kung saan ay napakatindi po ng freedom. Ang sabi nga po rin sa Iranian, actually, pero mas patindi yung ano niya eh. Mas patindi yung pagsubok sa aming mga Iranian. Nagulat yung mga Amerikano. Sabi niya, bakit? Wala nang persecution ko sa Amerika. Sabi ng mga Amerikano. Manginag-inag niya, pero hindi ka tulad dito sa Iran na napakatindi ng persecution. At marami na po mga pastor ang nakapatay. Pinapatay po ang mga pastor, mga naglilid ng mga prayer. Gamon po na may namamatay ng pastor, gamon, tumatamang po mga lalo tumadami. So ngayon, sabi ng mga Amerikano, saan bahagi kami tumadaan sa matinding pagsubok? Ano, sabi ng mga Amerikano, na-overwhelm kayo sa yaman, na-overwhelm kayo sa freedom, kaya maraming mahihina, maraming mga busy sa mga trabaho, pero hindi busy sa pagluhod. Kaya ngayon po, hapon po, mga kapatid, ito po ang programa ito ay Holy Spirit. Ito po ay kalooban talaga ng Diyos. Bakit? Kasi nararamdaman ako natin. Kahit hindi po kayo magsasalita, kayo nararamdaman ninyo, nasa na si ganito, nasa na si brother, nasa na si sister. Pero wala na si ganito. Ba? Sister Rose Tunanan. Sabi po niya mga karamdaman yun po, kailangan po niya ng panangin. Ang mag-asama family ng Sullivan, nagtatrabaho na po yung dalawa. Sila rin, may tricycle, pero hindi na nakasapat sa pagtustos. Si Sister Jo naman, trabaho dito, trabaho doon, pero kulang pa rin. Nagtrabaho na sila mag-inano sa trabaho niyo. At para makaikot po si Ana sa kanya po pagpapag sa school. So mga kapatid, hindi ko pa sinasabi po na yung mga rason na yan hindi dapat ko ng tamang ibabaw. Hindi, bilang tao talaga dadaan tayo sa pagsubok. Kaya ito na po, dalhin natin sila sa panalangin. Sila, si Bob, sa si Dudley, si Nina, operahan na, tapos sa operahan, pero hindi pa rin nakakadalo. Marami na po pinagdadaan ng family. Hindi, ang Valentino,
Cindy, si Francis Pampi, si mga kapatid, you need to name them sa ating prayer ngayon. Amen po ba, kapatid? Pwede ba yan? Pwede yan, gagawin natin. So, don't give up. Nandito na po tayo. Ibigay na po natin ang pinag-address natin. Okay, para pagkalatin po na para tayo ang halihan para sa ating mga natin. Amen. So before we start, share muna tayo ng mga encouragement or testimonies sa bawat isa, no? Sino gusto mauna para sa mga for the past week, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo at yung protection na bigay sa bawat isa. Amen? Anyone? O, parang naman. Sige. Gagawin ikaw? O, pasok ka muna. Sino gusto mauna? I-share, mga testimonies, blessings, answered prayers sa itong buong linggo na nakalipas. Wala? Naubos na. Sabi ng klasante. Oo, diba? Wala ka marami, no? Sige, isa-isa tayo, ha? Hindi yung katulad ng last week po, di ba po, sabi ko po yung kasama ko sa trabaho namin, mag-resign tapos hindi ko alam kung is it a blessing or not. Siguro kayo masasabi ko sa blessing na hindi na ko yung kanyang pag-resign, bagkos nagbago siya. Nagbago siya, after siya kausapin ng boss ko, siguro sabi nung request kasi may ginagawa ako nun paikot-ikot lang sa office nun. So, sabi ng boss ko, Joel, resign ko ba talaga? Mahirap ko kaptan. Sabi ng katrabaho, hindi na po siguro siya kasi mahihirapin ako maghanap ng trabaho. Tapos sabi ginanap ng boss ko na pag nandito ka sa trabaho, you have to respect you have to respect kung sino yung mga nanay sa'yo, kung sino yung bukod lalo na si Kuya Joshua mo kasi mas maganda sa'yo. At the same time, mas may experience siya, nauna siya sa'yo dito. Respeto mo siya. Ganun. So, to make it short, binigyan ng advice ng boss ko na maging punctual sa trabaho, maging professional, tapos respect yung mga tao na sa paligid niya, especially daw kami dalawang boss ko. And yun yan, simulan na sa pag-uusap na kami ng kahit paano na konti-konti. And ang kaya ko nasabi blessing yun dahil may katuwang na naman ulit ako, hindi na ako mapapagod ulit nakakaikot sa office. And syempre, may mga kailangan na kaming duties and responsibilities. And at the same time, siguro blessing na rin na nakilala ko yung boss ko ngayon kasi binibigyan niya ako ng mga opportunities to go to events like sa IT events like cyber security, which is number 1 trending ngayon sa buong mundo. Naglipan ang mga phishing, naglipan ang mga scammers, na kung paano i-train yung security in terms of data security, gano'n din sa ang blessing ko po doon kasi marami po akong natututunan. Sabi ko nga sa boss ko na blessing na sa akin, paano na ako nakakatid ako ng isang klase ng seminar, learnings, bonus na lang kung may mga mananalo man ako ng mga parables pa po. Like last time, yung mga parabol na TV, pero hindi ko lang pinapangarap ko yun. Pero ang pinapangarap ko lang talaga magkaroon ako ng learnings at may apply ko po hindi lang sa akin, panghap sa household ko po, at sa trabaho. Ganun din po dito sa atin sa church, if ever na kailanganin natin. Kasi ang cyber attacks po hindi lang naman po yun hindi lang naman po yun hindi lang yung tumitigil sa mga big companies, even sa churches po natin. Sa church po, pwede rin po nila tayo to internet. So, maraming salamat po kayo talaga at
Amen. Abangan namin yung series ng office mate nyo. Okay, then we continue on this story. Okay, next. Anyone gusto mag-share pa? So, magdagdag ng mga updates sa ating mga nangyayari sa atin sa buhay-buhay natin, especially sa ating Christian life. Okay, meron ba? Ako, wala na. Ako lang kami ng pala. Okay, sa labi yung pala. Wala ba gusto mag-share? May iba mga pangyayari? Kumusta kayo ngayong isang linggong bagyo? Ayan, kamusta ang ating mga bahay-bahay? Blessing siyempre, no? Kasi minomonitor ko lahat ng kamag-anak ko. Siyempre, nasa probinsya sa akin, mga kapatid. Kamusta po kayo sa na siyempre, sa prayers na sila ay makulang. Praise God, pagkat dati-dati sila kasi mga apatong river sa Edinalagpihan. Kaya ako dati ko alert ko kami para hindi na lupihan sa mga sinalahan ng bagyo. Pero yung ato ko na ko. So, praise God po sa pagpapala ng proteksyon niya sa lahat ng kamag-anak na hindi niya nila sa lahat ng bagyo. Despite the fact na dinaanan sila ng mga baka lagi ko kasi tumataas ang tubig sa river. So, praise God po sa pagpapala sa kanila. Amen. Anyone? Next? Ano pa? Si Sarates. Hindi na Panginoon, i-share ko lang yung sinagkat sa pastor lang sa akin. Pastor, meron tayo pumuntahan. Sabi ko yun. Punta ko ito 7:45 pa lang. Nalasing ako, excited ako. At talaga sa pag-ibig ko ng mga dapat excited na mga kapatid. Ito man kaya good or bad, tuloy man o hindi. Tuloy pa rin, faith or shine. Kasi yan lang yung hilig ko sa mga na magbukas siya ng doors of opportunity sa buhay ko, no? At hindi sa inyo, Kasi hindi ko sabihin na malapit na kahit noon pa na simula ko na nakilala natin ang Diyos, dapat sinisala natin. Hindi ngayon pa lang na malapit na dumating ang Diyos, maglilingkod na ako. Parang gano'n, di ba? Dapat noon pa lang ginagawa natin. Nung ngayon, pumunta na ako sa church, ayun, nakakalido na rin si Pastor. Tapos papunta namin doon, syempre kasama rin si Pastor Joel. Hindi kami naghintay, pero hindi alam ni Pastor, siyempre ako. Iba na naramdaman ko pa. Kasi alam ko na parang hindi matutuloy naman. Pero hindi naman tayo nag-isip na negative dahil sa panahon na ako, iba, tinawagan na naman trabaho sa barangay. Kasi sila pala ay pumunta ako nung meron silang duty. Tinawagan sila, naka-duty agad sila. Kaya hindi siya pupunta rito sa sinabi nila. Kasi 10 polis yun di ba? Tatlong kaluluwa niya. Kaya hindi ang ihinaya naman kami, pero pang susunod na Sabado. Amen? Kaya hindi man natuloy nun. Tapos talagang hinahanda kami ng kaawal Kung naman kami ni Brother Erwin, kasama namin si Pastor Robert, sumali kami sa kanyang sa kanyang Mercedes-Benz. Pinagano natin. Ayun, inintay pa rin namin, pinontak ni Pastor Robert. Ay, lumabas daw, bumili daw ng pagkain. Talaga namang ang kaaway talaga na. Sabi namin, Pastor, napakahirap talaga na sabi natin, dadala ka ng pumuntahan ka ng kaluluwa sa Panginoon. Talagang napakahirap, hindi gano'n kadali. Pero sa ganun naman, nandun pa rin yung ating patience na huwag tayong mainip, huwag tayong mainis, di ba? Nandun pa rin yung pag-ibig natin sa mga tao. Kasi hindi naman sila ang marami ng tao dapat tayo puntahan. At naisip ko rin, kung gusto nyo, yung mga pamilya rito malalaki, pwede puntahan yung papas na mag-pray. Hindi makakapray pamilya na yun, pwede mo paunahan. No? Paunahan, mag-pray tayo. Kanina ako naisip yan. Kung willing lang yung mga nagalito, yung malalaki, pwede sobrang lalo. Pero wala naman akong transportation, pero wala na sila, no? Paano akong will niya? Kasama
di ba? Ang ating mag-faith imitation. Kaya hinayo ko sa inyo mga kapatid, tayo ay pagpapalala na sa Panginoon. No? Yun lang po. Praise God. Amen. Okay, meron pa? Ay, pastor. Yun nga po, meron po kaming ibigay po biyaya nito sa atin na Bible study sa 10 pulis. Hanggang December po ang lesson natin. Every Saturday, sa umaga hanggang alas 9, 1 hour na po. At yan po ay meron po tayong susundan na lesson. Kaya yun po yung answer prayers. Pangalawa po, gusto ko i-share sa inyo ay nagsisikap din po na experience yung industry. Meron po time na pinalis ako ng Panginoon, dalawang sunod-sunod na madaling araw aking dedication nila. Tapos nag-pray po ako, in tongues. Hindi ko naiintindihan na in tongues kasi yung dapat ng heavenly language na hindi ko na-interpret ng Diablo kasi hindi ko wala na siyang power para mag-interpret ng tongues. So, sabi ko, sige po, Lord, subukan ko. Pagkatsaga ako. Una, 30 minutes. Pangalawa, 45 minutes. Pangatlo, 1 hour. Matindi mga kapatid, maraming mga yung pinaging bunga yung sa pupuli sa mga Bible study. Tapos yung alagaan natin na dumadaan dito. Yung kanina si J.R. Itali. Kaya pala hindi siya nakagalo ng almost 3 weeks yata o 1 month. Nagkasakit yung nanay. Yung kanina nandiyan, pumayag siya na sige pastor, mag-visit ka sa bahay. Araw-araw na lang sa bahay. So, answer kayo sa naman yun. Kaya sabi ko, Lord, hindi po, tulungan po kami. Challenge po natin ang Lord. Kasi meron naman siya pangako na hindi naman tayo papapayaran. Ganun po, no? Intention talaga na dapat magtuturo tayo ng Bible sa mga tao. At kapag hindi po kayo na kumambang, ng unang hangpang, hindi talaga magagawa. Kaya kung mayroong mga kinakausap ng Panginoon dito, hangpangan lang, hangpang ka, sumunod ka, pahala na sila ang magpatuloy, no? Pero katulad ng lesson kanina, paano mo ang Diyos nakialam sa plano mo? Magtatampo ka? Gagalit ka ba? Nagaganda ng plano mo. Paano mo pag-ayaw ng desisyon? Yan, ganun po yun. So, total surrender sa Panginoon. Total surrender heart. Na kapag pinakailaman ni God, yung magandang plano mo, sa tingin mo yung maganda, at pinakailaman mo, magtatampo. Kasi mas the best yung plan ni Lord. Saka, pag nagplano talaga tayo, huwag natin i-prepare sa Lord. Dapat ang gawin doon. Katulad ng trabaho, sampo na lang. Wala ng trabaho, ang hama-hama ng panahon na ginugulo ko wala ka ng trabaho. Nung magkaroon ka ng trabaho, araw pa lang linggo, Lunes ka lang Lunes ka lang day of all, araw pa lang linggo, Sabado linggo, hindi ka pwedeng i-absent. Malindi yun. Matindi po yun. Kapatid. Pero, merong mga kapatid tayo, sinagot ang Diyos. Kasi specific yung prayer nila. Lord, Sabado linggo wala akong pasok. Monday to Friday may pasok ako. Para makapagsimba ako, makapaglingkod ng Diyos. Sinagot ng Diyos. Lunes ang Biyernes sa trabaho niya. Wala siya Sabado at linggo. So mga kapatid, those things are enough na ang Diyos pala, interesado rin sa mga espiritu. Interesado rin. Gusto lang na makita ng Panginoon na gusto yung desire mo. Gusto mo lang pala magkatrabaho. O sige, may trabaho, pero bawal ka lang magsimba. Kasi araw na linggo, malakas ang sale.
Please, bigyan mo ako. Salamat po. Amen. Meron ba? Gusto mong share? Napakatahimik natin yun. Pero salamat sa Lord, no? Kasi talagang we survive yung isang linggong bagyo, no? Hindi ko lang sure yung church natin kung bakit natin pa. No, pero later on, mag-imitin lang tayo as, no? Para din ng mga bagyo, no? But before proceed po para sa ating prayer, naniniwala ba kayo dyan? Ay, nakasulat dyan. You agree with that? Okay, hindi ba kayo dyan? Gusto natin mag-grow at simbaan pero wala tayong pakita. Gusto natin mag-grow, magkaroon ng mas magandang yan, pero hindi tayo enjoy, no? Sa mga bagay-bagay. No? Totoo yan, hindi sapat na, hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan may effort, di ba? Especially, may gusto ka. Hindi pwedeng sasabihin, I love you lang, di ba? Kailangan, you need to grow. Kahit na gusto mo talaga. Gawin mo rin ang part mo. Fasting, praying, and spending real time with God. Maraming gusto magbago, maraming gusto mapalapit kay Lord. Pero minsan hanggang gusto lang. Walang gawa. Ang totoo, hindi sapat ang desire kung walang kasamang effort. Church, itong panalangin natin, itong ginagawa natin. Walang mangyayari dito kung hindi rin tayo kilos. No, kahit anong luhod natin dito, kahit anong iyak mo, anong prayer mo. Amen? Kasi minsan, yung gagamitin ng Diyos talaga tayo rin. Tayo rin. Amen? Kaya sana, let us be sensitive sa pag-iwas ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko pwede na iaasa lang talaga natin sa iba. No? Hindi lang sa bagay na spiritual, kundi din sa talagang gusto natin mangyari. Kung ano yung gusto natin mangyari. Hindi instant ang intimacy kay God. Kailangan ng intentional na paglapit. Naalala ko naman, nag-depend kami about sales, no? About para makabenta ka. Hindi pala pwede na hintay yung costo na rin lumapit sa'yo. Kailangan, marunong ka i-offer yung product mo sa customer. Kailangan intentional lang. No? Sabihin naman intentional. Sa paglago, sa pananampalataya natin, hindi lang sa spiritual, kundi sa bagay na secular. Kailangan gugustuhin mo rin. Amen? At yun yung maraming question mark sa bawat isa sa atin. Tanong, gusto ba natin talaga ng Lord? No? Gusto ba natin talaga na maayos yung mga pangungulangan natin? Gusto ba natin talaga yung ginagawa natin? Kasi kung hindi mo rin naman ito gusto, sayang yung time mo to join. Amen? Pero thank you pa, sayang yung time na i-spend natin to join. Kung wala ka rin namang desire, talaga, na ayusin, na mag-join, to do the action physically. Amen? Yung, kailangan ng intentional na paglapit. Yung gigising ka ng maaga para mag-pray, magpapasing ka para i-deny ang sarili, at bigyan laya ang spirit. Magbabasa ka ng word, kahit inaantok ka na. Gusto mo ba talagang maranasan ang more of Him? Kailangan daw ipakita mo. Gawin din natin yung part natin. Kaya din sa book of James, sabi nun, faith without works is dead. No? Ang daling pikiin ng pagiging Kristiyano, pero yung papakita natin talaga sa mundo, no? Papakita natin lang yung totoong, yung sinasabi nila, imamanifest natin yun. Ang hirap, mga kapatid. Ngayong linggo, sana piliin natin na maglaan ng extra time kay Lord. Try mo magpaas kahit isang reel. Mag-off ka ng social media for a day. At palitan ito ng pagbabasa ng Bible o panalangin. Ipakita mo na hindi lang gusto, kundi seryoso tayo. Amen, church? Church, alam niyo yung word na busy, no, madalas natin gamitin yan na dahilan para hindi tayo magamit ng Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga busy. Ayaw mo lang talaga. Sa totoo lang, yun lang naman talaga yun. Ayaw mo lang talaga mag-church. No? Pinipili lang talaga natin yung bagay na gusto natin. Yung sa share kanina ni Pastor about sa word. Panoorin yung Di ba ganda kasi yung vlog, yung kay Jules Pao, yung sa kay Jenica. Nakarelate kasi ako dun sa vlog niya.
Hindi kasi lahat talaga ng blessing galing kayo. Minsan, yung ibang blessing, akala mo blessing, pero ang totoo, mini-misdirect ka. Ano yung misdirect? Tulad doon, yung mga linggo. No? Kasi normal kasi sa atin, lalo pag work, kaya tanggap tayo ng tanggap. Diba? Sino ba namang tatanggi? Pero without us realizing na kakatanggap mo, nasasanay ka ng sakripisyo yung oras at araw para kay Lord. Na hindi mo na, kung naalala mo yung dating ikaw na pag-service kay Lord, sabi ngayon na excited yun. Bakit ngayon parang naktabak mo na? No? Parang mas ano ka na ngayon, kaya mo nang i-justify ngayon yung mga ginagawa ko. Para maging excuse sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Ayun, na-guess niyo po yung point ko. Kasi ganda ng testimony, sabi niya doon, tawag ito, apat na, madami yan tinanggiyang role, mga ganyan. Kasi yung role na binibigay sa akin, it compromises yung pagiging Kristiyano. Siyempre, pag may tinatanggiang mga project, hindi naman bariya yun billion yun. Diba? Pero ang ganda ng sinabi niya, kahit tinanggihan kami yun, hindi niya pinadalaan ng Diyos. Yung monthly expenses niya, nakaka-relate ako doon kasi ganun ako dati. Talagang hanggang kaya kasi pera, kukunin ka. Sometimes, we need to say no. We need to say no. Why? Kasi, paano ibibigay sa'yo ng Diyos yung the best sa'yo, kung doon lang sa pangtututo sa'yo ni Satanas, napapaano na napapa-oo ka na agad. Kung napapagibong ka na, no? Ang dali yung bilis mo i-claim na itong bagay na ito ay galing kay Lord. Pero sa totoo lang, habang hawak mo yung bagay mo, unti ka nilalayo sa Diyos. No? Sabi nga ng isang si Satanas wala sa impyerno kung nandito. Dahil sa impyerno nandito siya. At kung hindi tayo magiging wise, kasi wala naman tayong papatulang pangit sa totoo lang. Ikaw ba, di ba? Negosyo, transaction, kita, may papatulang na bang pangit? Wala. Di ba? Ang kukunin mo maganda. Pero hindi mo alam, later on, habang tumatagal na, yun nga kapatid, yun na rin mismo yung naglalayo sa Diyos. Kaya sinabi niya, kasi hindi siya pinabayaan ng Lord. Na-challenge ako dun sabi ko, Lord, ganito yung gawin mo sa akin. Ang hirap talaga ng biyahe, mga client na malaki, client na ako, mga ganito over. Ang hirap ng biyahe niya, sa totoo lang, why? Pera ni. Diba? Pera na yun, bago pa natatanggihan. Pero kung wise ka, no? Malakas ang pananampalataya kay Lord na hindi na talaga ibubuto. You will have the wisdom, no? You will have the wisdom kung ano yung talagang bagay na galing sa Diyos. No? Talagang alam mo na pag nakuha mo ito, binibig ko sa'yo, pagpapala na talaga. Na talaga itong pagpapala na ito is talagang pagpapala. Hindi masasacrifice kung ano man yung mga bagay na dapat para sa Diyos. Tignan natin yung linggo lang para sa Diyos. Hindi ganun. No? Ito na, upro ka. Talagang hindi lang linggo yung para kay God. No? Dapat yung pag-isip mo lang ng 5 a.m. para kay God na dapat gagawin. No? Dapat yung time na i-invest mo sa cellphone, dapat marunong ka ng mga email. Alam mo na ngayon kung ano yung time na para ibigay mo rin sa Diyos. No? Hindi lang linggo yung pwede natin ibigay sa Diyos mga kapatid. No? From Monday to Saturday, it's up to us. No? Pare-parehas tayo may 24 hours. 24 hours times 7. 24 times 7. 28, 14, 156 hours. Tama ba? Sa isang 158 hours sa isang linggo. Sige nyo, sa isang linggo may 158 hours ka. Ilang hours doon yung nabigay natin para kayo. Hindi mo yung magagawa kung hindi ka intentional. Kailangan talaga sadyain natin. At yun yung encouragement ko sa bawat isa na sa atin. Malaman ako, kasi for the next Sundays, wala ko ako. Pero pinili ko pa rin si God. Hindi, may ano sa akin. May ano sa akin, may gagawin ko. Ayaw, wala man si pastor, wala man yung leader natin. Kailangan ituloy natin yung gawain. No? Hindi to for show, but for us,
because intentional tayo na gagawin natin ito para sa Diyos. No? Hindi dahil nandiyan yung mga tao na nag-leads na para sa atin. Wala po mga kapatid, amen? Wala na po kayong dalitan. Wala po akong nakay sa dalitan before we pray. Sige po, Pastor. Kilala niyo si Alex? Yan. Pinakapambato natin sa tennis. Diba lumaban siya sa Wimbledon? Natalo. Inalok siya kaya rin ng Apple. Kaya rin ng Apple. Inalok siya ng 34 million US dollars. Ipapakita lang siya sa isang magazine na ang kanyang ipopulo ay ang smartphone. Para kung saan na siya, basta kontrate. Alam niya sagot niya? No. Sorry. Pinahindihan niya po yung mismong CEO ng Apple. Mga kapatid, sometimes tayo tinuturuan din ng Diyos na magpahindi sa lahat ng hatak ng mundo. Ito sinasabi po na tinanggihan niya yun kasi makamundo. O meron siyang prinsipyo kasi sabi niya, I will serve your family. Dito po ako inilagay sa ng Diyos dito sa sa passion na ito ng pagiging tennis player. Tinanggihan po niya. O 34 million, iba na ng stadium, 34 million dollars. 10 million na lang kamo. Pero tinanggihan niya. Tinanggihan po niya. Wow, big money. Pero sabi niya, sorry. Kasi alam niya na kapag natinanggap niya yun, hindi siya mawawala sa kanyang passion. The same thing with us, kapatid. Kaya itong prayer, intentional. Yung paglago mo, intentional. Yung pag-natili mo matapas sa Panginoon, intentional na lang. Hindi pwedeng accident lang yan, yung nakakataon. Hindi, intention talaga yan. Kaya ka nandito, intention mo na dumatang sa prayer. Hindi dahil sa, kundi intention mo, gusto mo maranasan yung sinasabi mo. Gusto mo ma-maximize yung araw na dito. And, dagdag po saan ni Meryl kanina na hindi lang po Sunday ay yan ang para sa Panginoon. Bawat araw dapat sa Panginoon. Hindi yung Sunday lang tayo na super tapat. Kundi magtapat po tayo magmula sa 7 araw na lilipas. Mga kapatid, mas blessed po tayo kasi tayo po ay ang audience po natin ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Italim sa puso ang lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon. Kung wala siya, wala ang Diyos, wala yung mga enjoyment na yan. Salamat po. Amen. So may sinend ako dun sa ating, let us pray na tayo na. May sinend ako dun sa ating group chat, no? Yung PDF file yun ng ating prayer list, no? Doon yung sa group chat, no? So screenshot yun na lang or download para may list kayo na bawat-bawat pag kayo mananalangin. I-update natin yan from time to time, no? Yung secret database natin. Pero ito, umiikot-ikot yan dyan, no? So tatayo ulit tayo mga kapatid for the next 30 minutes. We will pray, no? We will declare, walang nakaupo, walang matutulog, no? We will pray, we will declare these things sa ating Panginoon, no? In terms of human resources, let's pray for more volunteers sa ating gawain. For new leaders, more Sunday school teachers, pag-pray natin ang mga men, youth, and ladies sa ating children's ministry. Ating mga estudyantehan, mga business ng ating mga kapatid, ang kanilang mga trabaho at ang health ng bawat isa. No? Sa ating church building, ito pag-pray natin kung ano yung pwede natin gawin para maayos pa talaga kasi dami nating issue dito like sa roof, sa ceiling, mga electrical. No? So yan, hindi ko na isa-isayin kasi na-discuss naman na natin yan lahat. Okay? So may listahan na kayo dyan. We will now pray. Tayo lahat, mga kapatid. Tayo.
pray. Lord, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord, samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa pananalangin po pa sa pagkakataon ko, Lord. Join us, Lord God, in Jesus' name. Amen. Let's pray for the next 30 minutes.
Okay. It's time for now. After praying, hanap naman kayo ng partner niyo ulit. Amen? Okay, hanap tayo ng partner natin na nililid ka ng Lord, ay pag-pray.
that person, no? Okay? Mata, okay? Sabi mo siya, ano yung kanyang need, ano yung kanyang desire, ano yung kanyang sa puso, no? Ang nasa puso, ano yung pinapanalangin niya, exchange ideas tayo, no? May 12 minutes pa tayo para manalangin sa pray natin yung ating partner. And
Amen. tidak kalau sa kanya hindi. Ngayon lang po, closing tayo sa prayer. Kaya mapapahingin kayo matapos mag-pray. Praise the Lord. Amen. Nag-ibig ba kayo? Enjoy? Nag-ibig kayo? Kasama natin si Lord. Hallelujah. Amen. Matitiyan, matindi talaga pagka-pray ng galing talaga sa puso. Grabe ang ginagawa ng Diyos. No? Nawa mga kapatid, ito po ay patuloy na magbibigas ng corporate prayer para abutin natin ang trono ng Panginoon, ang trono ng biyaya ng Panginoon. Okay, kaya po lahat, kanino po, ang conclusive prayer na po tayo. Amang Diyos na dakilan, kanal, maraming salamat sa iyo kagandahang loob. Na kami po ginabuti mo po na magkasama-sama sa aming corporate prayer. Alam namin, Panginoon, na lahat ng mga mabibigan na mga task o adhikain ng church namin ay hindi po, Panginoon, madadala sa pamamagitan lamang ng iba pang mga aktibidades na meron ang simbahan namin. Kundi ito'y makakaptan lamang namin sa intentional prayer. Intentional giving time with God. Intentional talking with God. Intentional growth in our service. Lahat po ay dapat intentional. May intention, Panginoon. Hindi po mag-pray dahil sa ano pa mang mga rason. Kundi mananalangin po kasi ito po ay mandato ng Diyos sa amin na sa amang lugar kami ay meron po kami panalangin. Hindi lamang po ang sarili ang ipag-pray, kundi ipapanalangin din po namin ang aming Pangulo, ipag-pray ang need ng mga tao, need ng aming community. Panginoon, maraming salamat sapagkat ang pagtitipon nito, ikaw po ang nagkas. Salamat po sa pagkain pisikal na binigay mo sa amin. Salamat po sa pera na ipinagamit mo at sa mabuting puso na ibibigay mo sa amin para ito po kapagkain ito'y maihanap sa aming harapan. Maraming salamat din po sa pagkain espiritual na aming pong napagsalusaluhan kanina na sa bawat larang gagawin namin, isama namin ang una ang Diyos at hindi yung pagsarili. Dapat po Diyos muna ang i-consider at hindi po yung pagkabubuti lamang sa amin. Natawanan po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang na kami po ay ang feeling namin sometimes ay capable na kami. Kami ay nagsasarilingan. Pero Lord, salamat sapagkat pinakita mo sa amin na ang mga hirap ng mga bagay, ang matataas ng mga bagay, ang mabibigat ng mga bagay ay makakamtan at mapapagtagumpayan namin sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat po. At bago po kami mag-iwalay, lakas po namin ang aking po asawa, si Mercy Panginoon, Pastor Mercy, kanila pong nananapit na schedule sa operasyon. Una po, yung pong readmission. Pangalawa, Panginoon, ay yung mga vital signs ay mag-resurface, mag-normalize ang BP, blood sugar, okay po, Panginoon, lahat ng mga vital signs sa kanya para
sana po, Panginoon, siya po ay hindi po magtatagal, ay i-schedule na po siya agad sa surgery. Dahil pagka hindi po normal ang mga vital signs, ay matatagalan po kami sa ospital. Maraming po namin ang mga lalakarin po ng first one na Gareth Lever, isasabihin Panginoon sa total orto at gano'n yung Panginoon sa masakit, sa PhilHealth. Dalangin namin, Lord, ang sustaining grace mo sa name namin na bakal na gagamitin sa kanya sa operasyon. Dalangin namin, Lord, ang mga kamay ng doktor, lead surgeon, assistant surgeon, nurses, blood transfusion, mga instruments na gagamitin, oxygen, etc. Doon po sa operating room. Dalangin namin ngayon pa lang, yung po itong kobera ng dugo mo at isusustain ang lahat ng mga pagkakailangan. Dalangin namin, Lord, na lahat ng mga kulang namin para mabuo ang amount 250,000 na bakal. Dalangin namin, Lord, ikaw po ang magsusustain sa pamamagitan po ng mga karatelekar nito at tulong ng mga kapatiran. Dalangin namin, Lord, ang tuloy-tuloy na kagalingan kay Pastor Mercy, kay Tatay Eliseo Miloso, kay Sister Lota Grupo, and kay Sister Jillian Sanchez, at ang iba mga kapatid namin. Paalala po namin yung anak po ni Sister Reggie Asarco ng DGPF Funding, Lord, yung kagalingan, ibigay po. Business mo po kami ng blessing mo, at kami po kami naman masaya, nalalabas mula sa santuario mo, at kami po kami nagamitin mo para po sa mga kapatid po namin na mga nangingihan, at sila po ay pag-pray po namin, at kapasyal po ang mga kapatid namin, meron pong free time na makapag-visit sa mga kapatid po namin malapit naman dito, sila Lia family, Skia family, Panginoon, kay Bernardino, kay Cindy, nandito po kami ng Pampi, at lahat mga malapit naman dito, very bisitahin ang aming mga kapatiran. Lord God, ang Jesus name, isingin mo po ang iyong mga anak. Ito na po yung time, Panginoon. Sila po kami yung gamitin mo na instrument mo ng iyong kapanalan at kapamilya. Panginoon, naghihintay po kami sa iyong muling pagbabalik. Kaya habang naghihintay kami po, Panginoon, ay magpapatuloy ng iyong sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Taas po natin ating mga kamay. Tayo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious unto you. And the Lord give up His countenance towards you, towards us, and give us peace. In Jesus' mighty name. Amen. Awitin natin yan. Let's go. Your
Duboy na wala.